Let's prepare ourselves. At sila sandali po, magsisimula na po tayo. Salamat po sa awit ni komposisyon ni Pastor Luis Baldomaro. Ikaw ang aking buhay at ang kasama natin ng Diyos. Purihin ng Panginoon at Jesus. Lord, marami po salamat. Ikaw ang aming buhay. Ano man mangyari, we will serve you, Lord, faithfully with all our hearts. Father God, we ask you to anoint us tonight with the fresh anointing of wisdom and revelation for the glory of the name of Jesus. Salamat po, Panginoon, sa iyo pong biyaya na kami po'y patuloy na kapangangaral ng salita with good health, healing, and long life. Maraming po salamat sa presensya ng Banal Espiritu na nasa amin pong kalagitnaan, nasa kanya-kanya naming mga tahanan, saan man kami naroon. At handa po kami magpaturo, mag-submit, and to receive the words of the Holy Spirit coming from the Bible. Maraming po salamat, Panginoon. Sa gabi ito, heal those who are sick in the name of Jesus. Lahat ng mga may sakit karamdaman sa kanya-kanyang tahanan, heal them, Lord. Touch them by your healing hands, healing anointing in the name of the Lord Jesus Christ. Panginoon, patuloy din namin pinapaalala sa iyo si Eds, Panginoon, manugang ko na alisin mo ang lahat ng paralyze sa kanyang katawan at makakilos na siya. Salamat po, inalis mo siya sa pagkakomatos pero hindi pa niya maikilos sa kanyang katawan. Gradually, Lord, makikita namin ang iyong himala sa kanyang buhay. Thank you, Lord, na siya po ay binuhay mo in Jesus' name at back to normal. In the name of the Lord Jesus Christ. Thank you for healing her in Jesus' name. Salamat po, Panginoon, at sa gabi ito, all glory and honor belongs to our Lord God the Savior, Jesus Christ. Amen. Amen. And amen. Amen. So, purihin ang Panginoon. At salamat sa team song. Start na po tayo. Ano? So, sa gabi ito, mag-switch tayo sa ibang topic. Ano? Kasi, yung supposedly mahaba pa yung truth behind Calvinism, pero parang nararamdaman ko na hindi bagay doon sa iba nating mga kapatid na nakikinig, yung iba mga baguhan, yung iba naman wala namang ngali sa ganoon, baka hindi rin masyado maintindihan. So, tuturo na lang natin yan sa mga discipleship nating, sa mga dinidisciple natin personal, sa church. Pang ano na lang yan, pang small group. So, sa gabi ito, ating po topic ay 7 hindrances to answer prayers. Ano po? 7 hindrances to answer prayer. Pasensya na kayo, lapel mic to, pero may nagsabi mahina raw, kaya hawak ko na. Dinikit ko na sa bibig ko. Wag lang masyado, baka malulun ko, kaliitan ito. So, ano-ano yung 7 mga hadlang sa pagtugon ng Diyos sa ating panalangin? Ano po? Yan ang ating pag-uusapan sa gabi ito. No? This is very basic pero importante. Kasi kahit ito ay foundational, basic doctrine, pero marami ang hindi nakakaalam pa nito. Amen. Hello, Brother Tomas Bautista. Tom and Ida are watching. God bless you, Brother Tom, Sister Ida. God bless you, Sister Susan Hernandez. Good evening po. God bless you, Isaiah James Arceo. Good evening po, pagpalain ka ng Panginoon. And of course, ang aking nakakatandang kapatid na number 1 supporter ng Bible study natin. Good evening. Yan po, si Joyce Cortez Polintan. Tawag na si Lando. So, purihin ang Panginoon. Tuloy tayo. So, meron pong 7 na mga hindrances or hadlang sa ating mga panalangin o sa pagtugunan Diyos sa ating panalangin. Isa-isahin po natin. Samantala, ilagay ko na sa Bible ang aking gadget. So, mahalaga po ito, Kasi pray tayo ng pray,
minsan hindi natin alam, may hadlang na pala, no? Kaya hindi mangyari. Ano itong mga dapat nating makita na katotohanan? Bakit hindi mangyari o hindi tugunin ng Diyos ang ating panalangin? No? Okay, mahalaga po ito na malaman natin. So, kasi alam nyo, ano ba ang prayer, ang panalangin? Prayer is simply talking to God. Yung laman ng ating puso, ating dinadala sa Panginoon. At kung tayo may kailangan, ating hinihingi sa Panginoon through prayers. No? At ang panalangin must be combined by our faith. So ano mang lakas ng ating tinig sa pananalangin kahit tayo sumisigaw sa langit, pero wala tayong pananampalataya, wala tayong matatanggap sa Panginoon, no? Kahit tayo ay magkandaiyak pa, no? At manalangin ng 1,000 times sa Panginoon, pero kung wala tayong pananampalataya, useless ang ating prayer. So our prayer must be combined by our faith, no? Sabi nga sa Hebrews 11:6, for without faith it is impossible to please God. Therefore those who come to God must believe that He is, and He is the rewarder of those who diligently seek Him. Ibig sabihin, every time we release our faith, every time na ipakita natin sa Panginoon ating pananampalataya, meron tayong reward from the Lord. And that reward, yung reward na panlupa, is answered prayer. No? Meron po tayong reward sa langit, iba naman po yun. Ano? Saka natin pag-usapan niya. So every time we release our faith, every time we pray by faith, no, merong reward tayo na natatanggap sa Panginoon, because it is our faith that pleases God. Nalulugod ang Panginoon pag tayo lumalapit sa Kanya na mayroong pananampalataya, may pagtitiwala sa Panginoon. Okay? So, number 1, kung bakit ang Diyos ay hindi matugon ng ating panalangin, gustuhin man niya, no? Pero hindi magawa ng Diyos na tugunin tayo sa ating panalangin. Why? Number 1, because of lack of faith. Kulang sa pananampalataya. No? Pag sinabing kulang sa pananampalataya, it's either na nag-aalinlangan ka, no? Nagdududa ka, it's because of your unbelief or doubt. Hindi po pwedeng tumugon ng Diyos sa taong nananalangin na walang pananampalataya. Bakit? Halimbawa po, ito yung ating itong ating itong aking lalagyan ng reading glass ko, lagyan ng reading glass. Ito ang carrier container ng aking reading glass. Ito yung pinaka-case niya, no? So saan man ako punta, dala ko yung reading glass at nasa loob ng box na ito. Ito ang carrier or container ng aking reading glass, no? So, pag dinala ko ito sa kusina, madadala ko yung salamin ko. Pag dinala ko sa church, madadala ko sa salamin ko because of this reading glass case. No? So, ito ang nagdadala, carrier. No? Ganon din po ang pananampalataya. Our prayer is the carrier, siyang nagdadala ng ating prayer sa Panginoon. So, kung ang prayer walang faith, hanggang kisame, bubunggo lang sa kisame, balik ulit sa'yo. So it is our faith that brings our prayer, no, to God. Mahalaga po yan. Why? Because God, alam nyo, ito hindi alam na marami. Yung isa sa mga attribute of God na hindi sikat. Hindi alam na marami. Ano bang attributes of God? No? Na meron din ang attributes ang tao. Marami. God is gentle, God is kind, God is good, God is love, God is full of patience, mercy, grace. God is gentleman, God is merciful. No? Yun yung mga attributes of God na meron din tayo, binahagi sa atin ng Panginoon. Pero merong attributes of God na wala tayo. Ano yun? He is omnipotent,
all powerful. He is omniscient, all-knowing. He is omnipresent, can be present everywhere. Wala tayo niyan. Hindi pwede sa atin. Only God is omnipotent, omniscience, omnipresence. Yun ang katangian ng Diyos na wala naman ng tao. No? At yung God is love, binahagi din sa atin. Meron tayo niyan. God is joy, meron din tayo niyan. In other words, yung 9 fruit of the Spirit, love, joy, peace, long-suffering, meekness, gentleness, goodness, temperance, faithfulness. Those are the character or attributes of God na ibinibigay sa atin. No? Except yung omnipotent, omnipresent, omniscience, Diyos lang ang meron ganyan. No? Now, meron pang isang attribute na hindi alam ng marami. The attributes of God na galing sa Kanya pero ibinabahagi sa atin. Ano yun? God is a faith being. He is a faith. Hindi po fake ha. Faith. F-A-I-T-H. Faith. Hindi fake na F-A-K-E. Kundi faith, pananampalataya. Ang Diyos ay pananampalataya ng Diyos. But meron bang nananampalataya ba ang Diyos sa mas mataas sa Kanya? Alam natin, ang pananampalataya ginagamit kung may mas mataas sa iyo at yun ay ang Diyos. Hindi lang po gano'n. Kasi ang alam natin sa pananampalataya is just an ordinary believing. Hindi po basta paniniwala yan. Faith is a powerful force from the kingdom of God. Galing po yan sa Panginoon. At ang Diyos ang pinanggalingan ng ating pananampalataya. We receive faith in our hearts. God inject His faith into our hearts when we heard and received and believed His word. Because faith comes by hearing and hearing by the word of God. Kaya kung gusto mong mas malaki ang iyong pananampalataya, continue to read and meditate and study the Word of God because faith comes from the Word of God. Okay? So, God is a faith being. Yan ang isang attribute of God na maraming hindi nakakaalam. God is a faith being. God is a spirit. God is a faith being. So, if God is a spirit, ang communication ng Diyos at tao is spiritual, spirit to spirit. God communicates with us not through our mind because God is not a mind. God communicates with us through our spirit, no? Through our inner man that dwells in this body. Through our spirit, God communicates through our spirit. No? Our spirit communicates and fellowship with God because God is spirit. Kaya ang Diyos, pag nagsalita sa atin, sa puso natin, doon sa ating inner man of the heart, o doon sa ating human spirit, nagsasalita. Then, ang ating human spirit, i-relay yan, itataas yan sa ating intellect, sa ating mind, will and emotion. Doon pa lang natin maintindihan. Ako, experiences ko madalas, yung maraming nire-reveal ang Panginoon sa aking heart, na hindi pa naintindihan ng mind ko. I just receive it by faith at alam ko, nandoon yung fresh revelation. Then afterwards, pag naitaas na ng aking spirit, ang revelation of God, revelation from the Holy Spirit, itinaas na, inilagay na, na-relate na sa aking pag-iisip, saka ko naintindihan. Ganon ang paraan ng Diyos kung paano siya nagsasalita. Kaya kung may magtatanong, malagong ba ang boses ng Diyos o tenor o soprano o malagong ba o matinis? Hindi ko alam. Kasi ang Diyos hindi nagsasalita sa ating tenga, hindi sa isip kundi sa ating puso. Basta alam natin, nagsasalita ang Diyos sa ating puso. Okay. Now, and His voice, His word is always in line with the Bible. Dapat natin matandaan. So, ang pananampalataya, God is a faith being. Kaya, kailangan ang tao, kapag nanalangin, ay magpapakita ng pananampalataya. He will activate his faith at ito ay kanyang i-release, dadalhin niya ang panalangin niya sa Diyos together with his faith, pananampalataya sa Diyos at sa kanyang pangako. Kung nagkaganon, tatagpuin ng Diyos ang ating panalangin kasi may pananampalataya. Our God, who is a faith being, will connect with our faith. And therefore, magkakaroon ng answered prayer. So, without faith, it is impossible na ang Diyos ay tumugon sa ating panalangin. Yan ang number 1 po. No? So,
Tingnan po natin, tingnan natin sinabi sa Bible. Dito po sa Mark chapter 6, verse 5. And Jesus, verse 4 muna. Jesus said to them, a prophet is not dishonored except in his hometown and among his own relatives and his own household. Sabi ni Jesus, ang propeta ay hindi tinatanggap sa sariling bayan. Walang propeta na tinatanggap sa sariling bayan. Si Jesus doon sa kanya mismong hometown, may pangyayari. Sa ibang lugar, talagang talamak, ang daming miracles. Even yung patay nabubuhay, ang daming miracles. Pero namamangha kayo, pagdating sa kanyang bayan na kinalakihan, hindi siya makagawa ng mga major miracles, yung mga makapangyarihang miracles na imposible ay nagiging posible. Kundi ang sabi sa Bible, mga minor sickness and disease lang ang kanyang pinagaling. So may mga tao na hindi gumaling, no? Yes, may mga tao hindi gumaling. Ang sabi dito, few sick people healed by Jesus. Bakit hindi lahat? Ang tanong, bakit hindi lahat? Alam nyo, yung mga evangelist natin, binabanatan yan ng mga cessationists, yung mga kapatid na hindi naniniwala sa mga himala, sa kanila, tapos na raw ang ministry, ang power ng Holy Spirit, na wala yang kasama nung namatay ang mga apostles, ang 12 original apostles, kaya wala na raw yan. So, mali po yan. I disagree. Sapagat wala sa Bible kailanman sinabi na mawawala ang power ng Holy Spirit, mawawala ang mga himala, ang gifts of the Spirit. Walang sinabing ganyan. Sa inyo lang yan. Kaya ang tawag sa kanila, cessationist. Tayong tawag sa atin na naniniwala sa miracle, sa power of the Holy Spirit, mga continuationist. Sa atin naniniwala, continuous pa rin ang biyaya ng pagpapagaling ng Panginoon at mga himala sa atin. At kung hindi ka naniniwala sa himala, wala kang tatanggapin. Sapagkat isa sinabi ni Jesus, be it unto you according to your faith. Mangyari ang ayon sa iyong pinaniniwalaan. Kaya kung ang paniniwala mo, walang healing, walang kagalingan, walang himala, so be it. Hindi ka nga makaka-experience kasi yan ang faith mo. Pero kung hindi mo lilimitahan ang Diyos by your faith, you can see extraordinary miracles in this life. You will see the hands of God doing miracles. No? Ano sabi ni Jesus sa Mark chapter 9 verse 23? If you can believe, all things are possible to him who believes. No? Kung ikaw lang makapananampalataya, kung kaya mong manampalataya, ang lahat, hindi sinabing ang iba ang lahat, no limitation, ang lahat ng bagay ay mangyayari sa iyo na sumasampalataya. So, ang naging problem sa hometown ni Jesus, hindi lahat nananampalataya at minamalit siya sapagkat siya ay lumaki sa kanyang hometown. Nakita nila, ito ay bata, lumaki, tapos biglang miracle worker. Baka fake ang miracles ito. At yan ang sabi sa Bible, Mark chapter 6 verse 4. Jesus said to them, binasa natin, walang propeta kinaligtas sa sariling bayan. Verse 5 ng Mark chapter 6. Ano sabi dito? And he could do any miracle there except that he laid his hands on a few sick people and healed them. Walang malaking himalang magawa si Jesus sa hometown niya, kundi yung mga may minor na sickness and disease lang. Bakit? Verse 6, and Jesus was amazed of their unbelief. You see? Jesus was amazed of their unbelief. Yun ang dahilan, yung kanilang doubt, unbelief, ang naging hadlang para ang Diyos ay gumawa ng himala sa kanilang bayan. And he was going around the villages teaching. Umiikot si Jesus.
So, samantalang sa ibang lugar, talagang ang daming himala. Pagdating sa kanyang kinamulatang bayan, hindi siya masyado tanggap. Nag-aalinlangan sila. Kaya, kaunti lang yung gumaling. Kaya yung mga cessationist, sinisiraan yung mga evangelist na gumagawa ng himala. Fake daw yung himala. Bakit? Hindi naman lahat gumaling eh. At may mga may sakit, bumalik yung sakit. Kung totoo, genuine ang healing, ang miracle niya, bakit bumalik yung sakit? Simple lang po yan. Kasi kapag ganyang mass healing, mga crusades, mass na miracles, ang Diyos nagbibigay ng bonus na kagalingan, maging sa mga hindi pamananampalataya. Buhos yan, mass demonstrations of healing sa masa. Binibigyan ng Diyos ang mga tao na makapanampalataya sa abot ng makakaya nila sa kanila. To see is to believe. Kaya for a while, sasakay ang Diyos doon sa kanilang motto na to see is to believe. Makita ko mo ng himala, sa ako maniniwala. Kaya nagbibigay ang Diyos ng bonus sa kagalingan. Now, after being healed, eto na, magpapadraga na ang Diyos ng ilang panahon na ang kanilang buhay isuko nila sa Panginoon at sila ay lumago sa pananampalataya. At kapag sila dumating doon sa punto na lumago sila sa pananampalataya, magiging permanent yung healing, yung miracles nila. Bakit? Meron na silang pananampalataya, solid na. Kaya kapag sila inatake ni Satanas at nagtanim ng pag-alilangan sa isip niya at sinasabi, hindi ka pa magaling. Hindi ka pa magaling. Peke yun, peke. Pag sumagot ka, ay oo nga, mukha nga akong may sakit pa rin eh. Ayun, yung mukha, ngayon, masama ng pakilasa ko. Ngayon, may sakit na naman ako. Bumalik kasi pinakinggan mo yung demonic suggestion ng kaaway. No? Yun ang dahilan. Kaya bumabalik yung mga sakit. Ang Diyos nagbibigay ng bonus na himala, pero kailangan, tandaan nyo, ang pangako na doon, all the promises of God are conditional. Kailangan lumapit ka kay Jesus and receive Him. Believe and receive Him to be your Lord God and Savior. At simula ngayon, mabuhay ka sa pananampalataya. No? Okay, yan dahilan. Ngayon, kaya hindi katwiran bumalik yung sakit, peke yung healing. Hindi. Sadyang meron mga cases na gano'n. No? So, meron naman, mas marami rin naman yung mga gumaling. No? Sinasabi, iniimbestigahan nila yung mga hindi gumaling. Tapos itinetestify, mga hindi gumaling, bumalik ka sakit. But hindi nila i-testify yung mga nagkaroon ng permanent healing, permanent miracles ay napakarami. Mas marami kaysa doon sa bumalik ang sakit. But hindi nila i-testify yun. At puro negative ang itinetestify. No? So, God is a healer. At mismo siya nagsabi, I am the Lord that heals you. No? Exodus chapter 15, verse 26. No? Praise the Lord. Hello, J. Ann Borja. God bless you, kapatid. Ano? Okay, Jan, Mea. Hello, Jan. Good evening po, everyone. Si Rosemary Medel Santiago. Magandang gabi po, mga kapatid. Thank you, Sister Marie. Nasa California po yan. Sister Marie, no? Si J. Ann Borja naman, babalik lang from America. So, thank you, Sister Marie, sa Jan, at si J. Ann Borja. God bless your lives, mga kapatid. Tuloy tayo. So, yun ang bibilisan ko na po, kulang tayo sa oras. So, yung talata binasa natin, no? Makikita nyo, si Jesus mismo yun, nagpapagaling. Pero bakit sinabi na sa kanyang hometown, hindi siya makagawa ng maraming himala? Mga minor sickness and disease lang ang pinapagaling niya. Few, sabi dito, miracle, verse 5, and Jesus could not do any miracle there except that He laid His hands on a few sick people and healed them. Kakaunti yung gumaling. Why? Verse 6, and He was amazed, Jesus was amazed at their unbelief.
Yun ang dahilan. Kaya pag merong unbelief, merong doubt ang isang tao, huwag siyang umasa at tatanggap ng himala. Ito, si Jesus na, ang God na, ang gumagawa ng himala. Pero hindi siya makagawa ng himala because of their unbelief. So number one that will hinder our prayers is lack of faith. Pag sinabing lack of faith, you have doubts or unbelief. Okay, hello, Sister Bessie Maglalang. Good evening po, Pastor Lina and family. God bless po sa inyo. Thank you, Sister Bessie. God bless your life, kapatid. So, Mark 11:23, ang sabi ni Jesus, in-example niya yung bundok, ano? At ito, pwedeng apply sa prayer. Ang sino man magsabi, Mark 11:23, ang sino man magsabi sa bundok na ito, mapatas ka at mahulog ka sa dagat, at hindi nag-alinlangan sa kanyang puso na mangyayari ang kanyang sinabi, ay tunay na tatanggapin niya ang ayon sa kanyang sinabi. See? There is power in our words. Whether we declare it or whether we pray it to God, it will come to pass. Magmamanifest yung answer if you have faith in your heart. At kung hindi ka mag-aalinlangan sa iyong panalangin sa Diyos, sa mga word declaration mo sa Panginoon, you shall receive the answer. No? Okay. So number one, that will hinder our prayer is lack of faith. Number two, secret sin. Yung kasalanan. Ano? Totoo. Kaya, pag once nagkaroon tayong kasalanan, iluhod ka agad sa Panginoon. No? Dahil, kasi hindrance yan. Hindrance sa prayer. Okay, Psalm, let's go to Psalm 66. Tingnan nyo sabi dito, Psalm 66, verse 18. If I regard, palitan natin itong isang translation. Meron maganda, ito. Okay. Sa NLT. Gusto ko isali sa NLT. Psalm 66 verse 18. Tingnan nyo sabi dito. If I had not confessed the sin in my heart, the Lord would not have listened. Sa NLT Bible. Sa NASB naman, if I regard wickedness in my heart, the Lord will not hear. Kung ako'y nag-iingat ng kasalanan sa aking puso, kung ako ay merong kasalanan sa aking puso na hindi ko pa naihingi ng tawad sa Panginoon, hindi didinggin ng Diyos ang aking panalangin. Yun ang sinasabi dito. See? Kung meron akong kasalanan na iniingat sa aking puso, God will not hear my prayer. Okay. Isaiah 59. Isaiah 59 verse 2. Okay. But your sins that have cut you off from God, ang iyong mga kasalanan na nagpahiwalay sa iyo sa Diyos, because of your sins, He has turned away and will not listen anymore. Naku. Ano sabi dito? Ang kasalanan daw ng tao nagpapahiwalay sa kanya sa Diyos, at dahil sa kanyang mga kasalanan, hindi na makikinig ang Diyos sa kanyang panalangin. See? So, sin will hinder our prayers. It will hinder our answered prayers. Okay. Number 3, hinders number 3, sin of unforgiveness, another sin. No? Sabi sa Mark 11:25, at kung, ito, basahin natin. Sa Mark 11:25. Nako, importante po ito mga kapatid. No? Yung iba, hindi alam ito eh. And whenever you stand praying, at kapag kayo mananalangin, mga nakatayong nananalangin, any posture naman pwede, nakatayo, nakaupo, nakaluhod, nakahiga. Pero dito sabi, tuwing kayo nakatayong nananalangin, no?
Forgive, magpatawad kayo. If you have anything against anyone, so that your Father who is in heaven will also forgive you for your offenses. But if you do not forgive, neither will your Father who is in heaven forgive your offenses. Ako, ang linaw nito. Ang sabi dito, at kung kayo ay, every time na kayo mananalangin, no, magpatawad kayo doon sa mga taong umatraso sa inyo. Kung may nakapagpatisod sa inyo, kung may gumawa sa inyo ng masama, huwag niyong tataniman ng galit at huwag kayong magbabalak maghiganti. Ano sabi ng Panginoon? Vengeance is mine, says the Lord. Ang paghihiganti sa akin, isumbong mo lang sa Panginoon. Pero never na ikaw ay magkikip-kip ng kasalanan sa puso mo. Yung sin, na-offend ka, no? It's a sin. Pag na-offend ka, sin ka agad yun. Pinabayaan mo, hindi mo kinonfess sa Panginoon. Yung pagka-offend mo, pagkatisod mo, magiging anger. Hindi mo pa rin inihingi ng tawad sa Panginoon. Yung anger mo, magiging bitterness. Hindi mo pa rin inihingi ng tawad sa Panginoon. Yung bitterness mo, magiging hatred. At ano sabi sa letter ni John? Ang taong merong hatred sa kapwa ay mamamatay tao. See? Mabigat yun. At ang sabi ng Panginoon, kapag hindi ka nagpatawad sa iyong kapwa, hindi ka rin patatawarin ng iyong Ama nasa langit. Ano magiging kondisyon natin doon? Aba, hindi lang mabablock ang ating prayer. Hindi lang mabablock ang answered prayer. Hindi lang yon. Ano pa? Ang delikado nito, kapag inabot tayo ng kamatayan, na hindi tayo napapatawad pa ng Panginoon, saan ang punta natin? If we are still sinners, saan pa? Dito sa ilalim. Hell beneath. Doon sa kalaliman, sa impyerno. Yun ang nakakatakot. At maraming mga Kristiyano, right now, they are now in hell because of the sins of unforgiveness. Marami ako testify, maraming nag-testify ganyan. No, akala nila baliwala lang yun. Ano, nagkaroon silang hatred doon sa kapitbahay nila, nagkaroon silang bitterness doon sa partner nila, nagkaroon silang meron niyang pastore. 30 years na nagpapastor, merong batang dinalang Panginoon sa hell eh. Nakilala niya yung pastor. Panginoon, taga-amin po yan, mabait yan. Meron niyang feeding for the poor. Ang mga bata, pinapakainan. Mabait po yan, pastor. Ba't po nasa hell? Ba't nasa impyerno? At sinabi ng Panginoong Jesus ang kasalanan niya, hindi niya mapatawad kailanman ang kanyang asawa na niloko siya. Naku, yung pala. At totoo pala yung sinabi ng Panginoon, kung hindi kayo magpapatawad, hindi rin kayo patatawarin ng inyong Ama nasa langit. Kahit Ama na natin siya at tayo ay saved na, we might lose our salvation. Kaya ingat po tayo. Kaya, whether may bitterness man, na-open tayo, ibigay nyo na, surrender it to God. At makalaya tayo, kapatid. Okay? It will hinder our prayer and it will not only hinder our prayer, nanganganib yung salvation natin. Okay. So, yan po ang sin of unforgiveness. Ano? Inulit yan ng Panginoon doon sa, nung nagturo siya ng prayer sa kanyang mga alagad, binanggit din yan, the Lord's Prayer. Lord, tuluan mo kami manalangin. Doon sa bandang huli, pinakahuli na pagtuturo sa prayer, sabi, at kung sino man ay nagkasala, ay patawarin. Ano? At humingi rin ng tawad. Para sa gayon, ang Panginoon patatawarin ka rin. At pag hindi ka nagpatawad, hindi ka rin patatawarin. Tinuro yung Panginoon doon sa pagtuturo niya ng prayer sa kanyang mga alagad. Okay. Now, basa natin. Ano pa? Ang hindrance sa prayer. Dishonoring relationship. Ano yung dishonoring relationship? Una-una sa mag-asawa. No? Nakakasira ng relasyon. No? Nakakasirang relasyon.
Ibig sabihin, may mag-asawa kayo. Pag hindi tama at lagi kayo nag-aaway, it can hinder your prayers. Okay? Hindi ako nagsabi niyan, Panginoon. Bakit? Kasi pag lagi, alam niyo ba, merong mag-asawa, araw-araw nag-aaway. No? Yes. Yung sa isang Bible study ko sa Green Valley noon yung malapit na bahay doon, araw-araw nag-aaway yung mag-asawa, batuhan daw ng pinggan. Marites ito, mga kapatid. Sabi ni Sister Biring, yung dating member namin sa church, Pastor, araw-araw na batuhan ng bahay. Dahil sa bitterness ng bawat isa, nagdesisyon na maghiwalay sila. At alam nyo, Pastor, dahil araw-araw nag-aaway sila, yung anak naging adik. Bandang huli, nagdesisyon sila na maghiwalay. No? Naghiwalay nga. At yung bahay na pag-aari nila, ibinenta na. At may binenta, may nakabili. Happy family. May isa ring anak. Parang kagaya ng unang tumira. Alam nyo, after ilang months, no? Kung paano nag-aaway yung dating mag-asawang nakatira doon, ngayon, yung espiritu ng away lumipat doon sa bagong nakatira. At sila naman, yung away ng away, and take note, after ilang months, naghiwalay din. History repeats itself. Yeah. Alam niyo kung bakit? Meron tinatawag na transference of demonic spirits. No? Kapag merong trouble or merong murder or merong away, merong hatred, bitterness sa bahay na yon, at umalis yung dati nakatira, at may lumipat na bagong nakatira, mararamdaman nila yung espiritu ng away, and one of these days sila mag-aaway. Yung transference of the spirit. Kaya nga, yung mga bahay, pagka mag-house blessing, sinasabi ko sa mga kapatid, house blessing, samahan natin ang house deliverance. Alam nyo ba kung ano yung kinatitirikan yung lupa? Yung history? Hindi po. Alamin nyo sa mga kapitbahay. Alamin nyo. At ating ikakas out yung mga demonyo na naghahari-harian doon sa lupa na yan. Okay? At kung hindi, yun nangyari sa dating nakatirik na bahay na yan, possible mangyari sa susunod. Saka natin pag-aralan niya, mga kapatid, maganda pag-aralan. So, dishonoring relationship. So, mahalaga mag-asawa, bago matulog, magkabati. Ano? Tingnan natin sa Bible. First Peter, hindi po ako nagsabi niyan, si Pedro. No? First Peter chapter 3, verse 7. So, yung away mag-asawa, nakakahadlang pala sa sa prayer. Tingnan nyo, ha? Ito sa NLT, mas magaan na salin. 1 Peter chapter 3, verse 7. In the same way, you husbands must give honor to your wives. No? Treat your wife with understanding as you live together. Mahalin mo yung asawa mo. She may be weaker than you are, but she is your equal partner in God's gift of new life. Treat her, sabi sa asawang laki, tratuhin mo siya ng tama. Bakit? Treat her as you should, so your prayers will not be hindered. See, nakakahadlang pala sa prayer yung pag-aaway ng mag-asawa, no? Sa NASB. Your husbands in the same way live with your wives in an understanding way, as with someone weaker, since she is a woman, and show her honor as a fellow heir of the grace of life, so that your prayers will not be hindered. Magbati kayo bago matulog. Yan ang dishonoring relationship. Ngayon, meron namang relationship with other people, yung pagiging magkakaibigan, dapat din magkabati-bati. Bakit? Sabi sa Matthew chapter 5, verse 23, dapat wala tayong kaaway. Matthew chapter 5, verse 23, tingnan natin to.
Therefore, if you have presenting your offering sa NLT, mas magaang, no? So if you are presenting a sacrifice or offering at the altar in the temple, and you suddenly remember that someone has something against you, pag ikay maghahandog daw ng offering sa temple, sapagkat nung panahon na yon, panahon ni Jesus under the Old Covenant, na pag sila ay papasok sa presence ng Diyos, they must have their animal sacrifice or offering. Ano? Ay sabi dito ni Jesus, kung ikay maghahandog ng offering sa Diyos, no? Then, and you suddenly remember that someone has something against you, biglang naalala mo na merong tao na may tampo sa iyo o may galit sa iyo dahil na-offend mo siya o meron kang naargabyado o meron kang siniraan o meron kang na tao na gawan hindi mabuti, naalala mong bigla. Naku, ang sabi ni Jesus, ibaba mo muna yung offering. Huwag mo munang i-offer sa Diyos. Bye. Hindi magiging katanggap-tanggap. At yung mga offering na yun, sa panahon natin na yun, is our worship. No? Gusto mo sumamba sa Panginoon, pero kung nagtatago ka ng hindi tamang relasyon sa kapwa, your prayer will be hindered. No? Verse 24, leave your sacrifice there at the altar. Go and be reconciled to that person, then come and offer your sacrifice to God. Okay. Anong point ng Panginoon? Makipag-ayos ka muna sa kaaway mo. Then, pag ayos na kayo, bumalik ka at saka mo i-offer ang worship mo sa Panginoon at saka tatanggapin ng Diyos. Dito makikita natin yung hindi tamang relasyon natin sa kapwa-tao. No? Maging ikaw ang nasaktan, patawarin mo sila. O maging ikaw ang nakasakit, humingi ka ng tawad. No? At kung magkagawa, meron kang tamang relationship with them, and God will answer your prayer. Sapagkat ang hindi tamang relasyon ng kapwa-tao, yan ang ginagamit ni Satanas to hinder our prayers. At hindi lang po yan. Pag may bitterness siya sa iyo, may bitterness ka sa kanya, yan ay open door, isang bukas sa pintuan sa dyablo, kay Satanas, para makapasok sa iyong buhay at makapagdala ng curses. Ano yung mga curses na yan na pwede yung dalhin? Hindrance sa prayer because of those curses, curses of sickness and disease, curse of poverty, curse of failure, curse of death, curse of sickness and disease. Marami. No? Marami. So, ngayon pa lang, confess sa Panginoon, patawarin yung taong yun, at kung ikaw naka-atras sa kanya, humingi ka ng tawad. Kung siya naman naka-atras sa iyo, at ayaw humingi ng tawad, patawarin mo na rin. Because that will hinder your prayer life. Okay? So, yung pala yun. No? Talagang kakaiba ang way ng kingdom of God. No? Okay, number 4 or number 5. Ano pa ang hadlang sa panalangin? James chapter 4. Malapit na po tayo mataas. James chapter 4, verse 3. Wrong motives. Yung maling motibo sa puso mo. Ano? Masama po yun, yung wrong motive sa puso. Halimbawa, tumutulong ka sa kapwa, no, sa kapatid. Tapos meron ka palang pinupuntirya na meron kang mapapala sa kanya, kaya mo tinutulungan. So, hypocrite ang labas natin na gano'n at mapagpaimbabaw at tumutulong tayo with the wrong motive in our hearts. At galit ang Diyos sa tao na merong wrong motives. Yang paraan na yan ay kay Satanas, hindi sa Diyos. James chapter 4 verse 3. You ask and do not receive. Why? Because you ask with the wrong motives. Kita nyo, hindi ako nagsabi niyan, ang Bible. Ikaw ay nananalangin pero wala kang tinatanggap. Bakit? Kasi humihingi ka with the wrong motives in your heart.
Mali ang motibo ng puso mo so that you may spend what you request. No? Si NLT. And even when you ask, you don't get it because your motives are all wrong. You want only what will give you pleasure. Yan ang sinasabi ko kanina. No? Gumagawa kang kabutihan sa tao na yon kasi meron kang pinupuntirya sa kanya. Ano? Meron kang gustong makuha, meron kang gustong mangyari. No? Niloloko mo siya. No? Mali ang motibo. Okay? So, ang Diyos nagsabi na. Number 6, James chapter 1, verse 6 hanggang 8. Ito po. James chapter 1, verse 6 hanggang 8. But he must ask in faith. So kayo mananalangin, may pananampalataya. But he must ask or pray in faith sa NLT. But when you ask him, when you ask God, be sure that your faith is in God alone. Do not waver, for a person with divided loyalty is as unsettled as a wave of the sea that is blown and tossed by the wind. Such people should not expect to receive anything from the Lord. Their loyalty is divided between God and the world, and they are unstable in everything they do. But sa NASB, but he must ask in faith without any doubting. For the one who doubts is like the surf of the sea, driven and tossed by the wind. For that person ought not to expect that he will receive anything from the Lord, being a double-minded man, unstable in all his ways. Sa madalit salita, ang number 6 that will hinder our answer prayer, is wavering faith. Meron tayong pananampalataya pero pabago-bago. Ngayon, nananampalataya. Bukas, nag-iisip, Lord, bakit kaya? Totoo kaya? Ba't kaya ang tagal na hindi ko pa natatanggap? Mangyayari kaya? Siguro mangyayari. Doubt yan. Wavering faith yan. Kinabukasan, mananalangin ka, Lord, I believe, salamat po. Naniniwala ako, tinanggap ko na. Pero, ang tagal na, almost 3 months na, wala pa. Ano kaya? Dadating pa kaya? No? Tutugunin kaya ako ng Diyos, wavering faith. Pero mahilig ka namang manalangin. Sinasabi mo, Lord, nananampalataya po ako sa... Tapos, iniisip mo, bakit kaya hindi pa tumutugon ang Diyos? Ano? Ngayon, maniniwala. Bukas, hindi. Bukas, maniniwala. Sa makatlo, maniniwala. Ika-apat araw, hindi maniniwala. Pahapay-hapay. Yan sinasabi, parang isang bagay na dinadala ng alon magkabi-kabila. Kaliwa, kanan, kaliwa, kanan. Ganyan yung bagay na inaalon eh. Left and right. Hindi stable. So, wavering faith will hinder our prayer. At pinakapanghuli, Hebrews chapter 6. Hebrews chapter 6, verse 12. Hebrews chapter 6, verse 12. So that you will not be sluggish, but imitators of those who through faith and endurance inherit the promises. Okay. Sa NLT. Then you will not become spiritually dull and indifferent. Instead, you will follow the example of those who are going to inherit God's promises because of their faith and endurance. Sa ibang Bible translation, even sa King James, ay gayahin natin yung mga tao na nanampalataya sa pangako ng Diyos, that through their faith and patience inherit the promise of God. So, ang pagtanggap sa pangako ng Diyos, ang pagtugon ng Diyos sa ating panalangin is by faith. No? Sa pananampalataya, dapat meron kang faith, meron pang kulang, plus patience. Why? Kahit ang laki-laki ng faith mo,
Pero you are lack of patience. Guguho. Guguho ang iyong pananampalataya. No? Lack of patience will hinder answered prayer. Lack of patience. Totoo po yan. No? Kahit ang laki ng faith mo, one of these days, babagsak ang iyong pananampalataya because of lack of patience. Why? Kasi ang faith, alam mo, nagtayo ka ng bridge, no? Ito ang bridge. Lahat ng bridge na malalaki, merong tukod sa ilalim. Merong support, no? Why? Para hindi bumagsak. So, ang bridge na may support, dadaan ng mga sasakyan, hindi babagsak. Pero kung ang bridge na malaki, walang support, pag dumaan ang sasakyan, one of these days, pag dumaan yung mga 10 by 10 truck, no? O kaya yung mga malalaki na na truck talaga, pag dumaan at nanghihina na yung bridge, babagsak yung bridge. Why? Walang support. Alam yan ng mga contractor, alam yan ng mga engineer. Anumang bridge ay dapat may support sa ilalim para magtagal at manatili na safe. So, ganun din, no? Para wag bumagsak ang ating pananampalataya, we must remain to be patient. No? Because lack of patience will hinder our prayer. Tingnan nyo. Nanampalataya tayo. Lord, I believe I received the answer right now in Jesus' name. Kinabukasan, Lord, ba't kaya ang tagal na? So after 1 week, 1 week na, wala pang tugon. Bakit kaya 2 weeks na, hindi pa nadating? Listen mga kapatid, kahit paabutin niya ng 10 years, all we have to do is to believe the promises of God, to believe that God will answer our prayer. Because we have faith to believe His promises. And in God's due time, in God's perfect time, makikita natin ang manifestation ng answer ng Diyos. Huwag yung naghihintay ka, Lord, bakit wala pa? Bakit ganito? Ba't kinu-question mo ang Panginoon? Yan dahilan kung bakit ang Moses generation hindi nakapasok sa promised land. Kinu-question lagi nila ang Diyos. They were lack of patience. Yung Moses generation, they were lack of patience. Moses, ba't mo kami dinala dito? Ba't dinala kami ng Diyos mo dito sa wilderness? Para lang ba mamatay dito sa disyerto? No, reklamo dito, reklamo dito. Ang taong lack of patience, complain ng complain, murmur ng murmur. Pero ang tao na puno ng pananampalataya at puno ng pagtitiis, full of faith and full of patience, anumang bagyo ng buhay, anumang problema, gaano mang katagal, abutin man ng 20 years, hindi yan mag-aalinlangan, they will still believe that God is an answering God. And He will never question the integrity of God. He will never question the truthfulness of His promises. So yan po ang 7 hindrances sa ating pong answered prayer. Kaya title to, 7 hindrances to answered prayers. Okay, number 1, secret sin or sin. No? Number 2, lack of faith or doubt and unbelief. No? Number 3, sin of unforgiveness. Number 4, yung nakakasirang relasyon, dishonoring relationship. No? Number 5, wrong motives of the heart. Number 6, wavering faith. Number 7, lack of patience. Let us pray mga kapatid. Please pass this video and kung kayo pa may natutunan, mag-like po tayo. Malaki, alam nyo kasi importante pa ulit ko sinasabi na please, kung naging blessing naman tong video natin, i-like nyo po. No? Alam nyo kung bakit? The more na maraming likes, thumbs up, the more na ito ang i-appear, itataas lagi, ipapakita lagi ng Meta, Facebook. Pag maraming likes, ito yung ipapakita lagi ng Facebook at marami pang mabibless, marami makakabasa because of our likes. Kaya the more na maraming nagla-like sa ating pong live stream,
the more na yan ay makikita aabot niya sa marami, even sa thousands na katao. Pero pag wala nag-like, hanggang grupo mo lang yun. No, hindi na yung makikita sa iba. Ganyan nga. Akala nyo ba, ang lahat ng mga post nyo, nakikita ng lahat ng mga friends nyo? Hindi. Kung sino yung lagi nyong ka-chat, kung sino yung laging nakikipag-communicate sa inyo, kung sino yung laging nagla-like, yan lang yung makakakita ng post nyo. Yung mga friends nyo na hindi kayo nakikipag-communicate, hindi kayo nagla-like sa kanilang post, hindi kayo wala ang komunikasyon, hindi nila nakikita ang post nyo. Ganyan ang Facebook. Akala ko nga noon lahat ng post ko nakikita nung kung meron akong 2,000 na friends, akala ko yung 2,000 nakakakita lahat ng pinost ko. Hindi po. Naka-hide sa kanila yan. Ang nakakakita lang yung mga active na friends nyo. Yung nagla-like, nagko-comments, no? Yan po. Yan ang totoo niya. So, importante ang likes, ano? So, thank you rin sa inyong mga umaten, ano? Pakipass po sa ating mga kaibigan pastor, pakipasa ang video sa mga members. Thank you, Pastor. Thank you rin, Sister Carol Aliasas, Mayan Alvarez, blessed evening po, Pastor. At thank you din, J.An. Bura. Thank you po, Pastor. Thank you rin sa iyo, Sister J.An. Bessie Maglang. Thank you po, Pastor. God bless po. Ayan, thank you. Thank you, Bessie, J.An., Carol, Tere, Carol. Si Aling Telma. Aling Telma, mukhang na-late ka yata, Mami Tells. Hindi bale. Basta, ulitin mo na lang to. Yung mga na-late, ulitin nyo na lang po. Mahalaga itong ating pong discussion, itong Bible study natin. Si Ansing, musta na, Sister Ansing? Maraming na late next week po, sa Friday, sisikapin ko po maging maaga ang ating Bible study at para walang ginagabi. Alam po, yung marami sa atin, papasok pa ng trabaho. Okay, gusto ko ibalik ng 7 o'clock Okay. Let's pray. Salamat po, Panginoon. Thank you, Father God, for your goodness and loving kindness sa bawat isa sa amin. Dalayan po namin na patuloy maipasa namin ang mga video nito because people of the world needs these teachings, Panginoon. Na-educate sila sa pananampalataya, ma-educate sila kung ano ang kalooban ng Panginoon, O Lord. Salamat po sa live stream na nagpapatuloy by your grace. Salamat din po sa mga kapatid na patuloy na dumadala sa amin po Bible study. Lord, malayo po, dalayan namin ang abutin ng video na ito, marami pa makapanood. Thank you, Father God, and all glory and honor belongs to our Lord God and Savior, Jesus Christ. Amen and amen. God bless you all. Opo, may pinag-pray po ako sa GC. Okay yan, Sister Aling Telma, Mami Tells. So okay, thank you everyone. God bless you all. Nelby De Castro, hello, Sister Nelby. Okay, God bless you.